Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isang pagkakataon na naman po ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapagkinig at makapagmuni-muni ng kanyang mga salita sa oras po na ito. Muli, samahan niyo po ako sa ating panibagong talinghaga na mapapakinggan natin mula sa banal na kasulatan ng Panginoon. At nawa po, ihanda po natin ang ating mga sarili upang sa gayon po ay hindi lamang natin mapakinggan, bagkus lalo po nating may apply sa ating buhay. Ang pamagat po ng mensahe natin ay The Brother of the Prodigal Son. At matatagpuan po natin to sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 15, mga talataang 11 hanggang 32. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababata sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin. At hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya't pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon na nagpapunta sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At nang siya'y nasasabik na makakakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit, nang siya'y matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan nyo ng singsing ang kanyang daliri at ang mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin niyo ang pinatabang guya at patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan, at sila'y nagsimulang magdiwang. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit, nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakaisapan. Subalit sumagot siya sa kanyang ama, Tingnan mo, maraming taon na ako'y naglingkod sa iyo, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman, ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae ay ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya,
Anak, ikaw ay palagi kong kasama at ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Magpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita, mga kapatid. Ang talinghaga po ito ay isa sa sikat na talinghaga sa Biblia, the parable of the prodigal son. At kung papansinin po natin, mga kapatid, ito pong talinghagang ito po yung pangatlo sa talinghaga ng aklat po ng Lucas sa Kapitulo 15, kasi meron pong tatlong mahalagang talinghaga po roon. At ito po yung pangatlo na kung saan ito pong tatlong talinghaga na ito po, yung lost sheep, which is na-discuss na po natin ito, yung the parable of lost coin, yung pangalawang parable, at yung parable of the prodigal son. Ito po ay may iisang layunin. At ang layunin po nito ay yung mga taong nawala sa Panginoon at nasumpungan uli ng Panginoon. At pinapakita dito ng Panginoong Hesus na napakahalaga po sa Diyos na yung mga nagsisibalik sa Kanya ay nakakatagpo uli ng pagpapala ng Panginoon. At sa oras po na ito, mga kapatid, pag-uusapan po natin itong talinghagang ito patungkol sa prodigal son. Subalit, merong konting twist, mga kapatid, dahil ang pag-uusapan po natin hindi po yung prodigal son, kundi yung kapatid nung prodigal son, yung kuya po, yung older son ng kwento. At bakit ko po gustong ibahagi sa inyo ito? Ang sabi ko po rito, una, dahil napakabihira o napakadalang ng mga mangangaral na magturo patungkol po doon sa older brother. Kasi po ang laging napopokus pag ito po ang tinatapik ng mga ministro ay yung prodigal son. At karamihan sa atin, lalo na sa matatagal na sa pananampalataya, halos memorize na po natin yung kwento patungkol po rito. Kaya tingnan po natin yung kabilang side naman, yung older brother. Pag-usapan po natin yon. Dahil sabi ko nga, napakadalang, hindi masyadong napag-uusapan yung patungkol po sa kabilang side nung panganay na anak. At tingnan po natin, ano po yung matututunan natin dito patungkol po sa tao po na ito. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Meron lang po tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Number one, mga kapatid, nakita po natin doon yung ugali nung panganay na anak pagkatapos niya pong malaman na dumating po yung kapatid niyang lumustay ng pera ng kanilang ama. Kaya number one po na makikita po nating aral na ibabahagi po ng Panginoon sa atin ay guard your heart against jealousy and resentment. Ang una pong lesson na dapat po nating malaman sa aral po patungkol po dun sa panganay ay ang God's grace o ang biyaya ng Panginoon ay hindi po para magkaroon ng competition. God's grace is not a competition. Therefore, rejoice when others are restored and or blessed. Mga kapatid, nakita natin po dun sa verse 25, kung babasahin natin uli. Dito po na sabi na yung panganay po na anak ay nagalit nung nalaman niya po na yung ama niya ay pinatuloy yung kanyang punsong kapatid na lumustay ng pera niya pagkatapos niyang maggamitin sa kung ano-anong mga bagay na walang kabuluhan. Subalit, eventually, ay tinanggap pa rin po siya nung tatay
At dahil po doon, nagalit itong panganay na kapatid. Makikita po natin dito, may ilang bagay na naging dahilan bakit po siya nagalit. Una, obviously, makikita natin na nagagalit siya doon dahil ang ine-expect niya sana na maging reaksyon ng tatay ay pagalitan yung kanyang bunsong kapatid at pagsabihan dahil nga sa walang kwenta na mga paraan na ginamit yung pera niya na mana, yung hinati na kayamanan ng tatay na binigay doon sa bunso. Pero hindi po yun ang nakita niyang ginawa ng tatay, kundi lalong tinanggap, ang sabi doon, awang-awa yung tatay doon sa bunsong anak, yung doon sa prodigal son, at sa gayon ay nagalit at nainis. At makita rin po natin na may pagkahalong pagsiselos itong panganay na lalaki. Ang sabi ko po rito, the older brother's jealousy shows how easily we can become bitter when others receive grace or blessings. We think that we deserve more. Pag pinag-uusapan po yung the prodigal son, ang lagi po nating naririnig sa mga ministro, sa mga tagapangaral, ay yung prodigal son nagre-represent po sa atin. Pero alam niyo po ba, na minsan sa mga Kristiyano, nagre-represent din po sa atin yung older brother. Sa paanong paraan? Kasi po, minsan, ang mga Kristiyano, meron po tayong tinatawag na feeling of entitlement. Yung feeling natin entitled tayo, porque tayo po yung mapagbasa ng Biblia, porque tayo ay malakas mag-pray sa Lord. Tingin natin doon sa mga ibang tao, sa mga sa mga ibang kapatiran natin kay Kristo, wala na sila, kumbaga parang hindi nila tayo ka-level. Feeling natin entitled tayo sa grace ng Lord at sila hindi. Kaya makikita po natin sumasalamin itong older brother sa atin minsan kung tayo po ay nag-uugali na para tayong entitled, na tayo lang yung special sa Diyos. Ganun po yung ugali ng panganay. Na porke siya yung gumagawa ng lahat ng bagay, hindi niya iniwanan yung tatay niya doon, masipag siya, hard worker siya, iniisip niya, deserving siya sa mga bagay na mabubuting bagay galing sa kanyang ama. At ganun din tayo minsan mga kapatid. Pag minsan nakakagawa tayo na mabuti, nagagawa natin yung mga will ng Panginoon, yung mga kalooban ng Diyos, minsan na nagkakaroon ng konting maling development yung puso natin. At yung development na yun nga yung tinatawag na feeling of entitlement. Napipil natin, dahil sa ginagawa ko ito, dapat mas lalo mo akong i-bless, Panginoon. Tapos, ang matindi pa nito mga kapatid, kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Kaya ang sabi ko po rito, we should not compare ourselves with others. Kung ang ikaw ay isang Kristiyanong tapat, hindi dapat po tayo nagkukumpara ng sarili natin sa iba. Huwag po tayo mapagkumpara. Tapos yung minsan pinapahiya pa natin yung ibang kapatid pag kinumpara natin sa sarili natin. Ako kasi talagang masipag ako magbasa ng Bible. Talagang masipag ako sa gawain sa church. Talagang perfect attendance ako. Kayo hindi, ikaw hindi. Turo ng turo. Kinukumpara lagi yung sarili. God's goodness to someone else does not lessen His love for us. Kapag ang Panginoon po, binibless niya yung ibang tao at ikaw, napifeel mo na hindi ka masyadong blessed, wag mong ikukumpara yung sarili mo. Wag mong tatanungin, Lord, bakit yung tao na yun hindi naman mapagsamba? Hindi naman, wala naman halos lagi sa church. Pero yun tuloy yung laging
nakaka-receive ng blessing mo. Di ba po? Sabi ko kanina, dun sa number 1 lesson, guard your heart against jealousy and resentment. Yung resentment kasi, mga kapatid, sa Tagalog po niyan, sama ng loob. Minsan po kasi tayo mga Kristiyano, hindi natin naiiwasan yung nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa kapatid natin. Alam mo po yung resentment, ang ibig sabihin po nun, bitter indignation at having been treated unfairly. Nagkakaroon ka ng sama ng loob dahil nakikita mo meron kang nararamdaman mo na hindi ka natitreat ng tama. Merong pagiging unfair sa treatment sa'yo. At hindi natin masisisi yung panganay na anak doon sa kwento dahil siguro iniisip niya na yung bunso yung paboritong anak ng tatay nila. Kasi dahil sa kabila ng mga ginawa niyang mga kalokohan sa buhay ay tinanggap pa rin siya ng ama. Ano po? Kaya pwede maging ground yon ng kanyang resentment, ng kanyang jealousy. Ngayon, ang tanong mga kapatid ganito. Have you experienced these things? Una, naranasan nyo na po ba na kung sino pa yung mga bagong baptize, yung mga bagong kapapasok sa church na mga member, sila pa yung maraming blessings. Natapos yung ikaw, nang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, ganun pa rin yung blessing mo. Nasubukan nyo na po ba yun? At nag-isip tayo, bakit kaya ganun? Nasubukan nyo na po ba na kung sino pa yung mga tinuturing mong mas below sa'yo? Kasi minsan ang tao ganun ako mas angat kasi mapagbasa ako ng Bible. Mahilig ako mag-pray. Itong mga to baka hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nag-a-attend ng mga church services. Naisip nyo na po ba na kung sino pa yung mga mas below sa'yo o yung mga mas mabababang nilalang, ayan sabi nga natin mas mabababang nilalang sa'yo, sila pa yung mga maraming kaibigan, sila pa yung mas sabi nga mas kilala ng lahat. Yung feeling famous ba? Alam niyo po sa malalaking church, maraming ganito Kung sino pa yung medyo bago pa lang sa church, sila yung laging napapansin ng ministro. Sila yung laging sabi nga napupurihan sa loob ng church. Ang nakakalungkot, yung ibang mga matatandang member sa loob ng church, minsan nagkakaroon ng inggit dahil feeling nila hindi sila na-appreciate, hindi sila nakikita, Naranasan nyo na po ba na minsan kung sino pa yung mga bagong converts, yung mga bagong salta sa church, sila pa yung mas maraming nadadala sa Panginoon? Naranasan na po ba ninyo na kung sino pa yung hindi pa baptized, mas marami po silang alam na memory verse kaysa sa atin na mga baptized na tayo matatagal na sa church? Naranasan na po ba natin na kung sino pa yung wala sa church, sila pa po yung maraming resources sa buhay, maraming pinagkukunan ng pera, maraming negosyo, maraming gamit, di ba? Hindi nagkukulang. At ito pa po yung last. Naranasan nyo na po bang isipin na kung sino pa yung, sabi ko nga, mga churches, ito po yung mga churches, mga church, na yung sinasabi nga po na merong bad reputation, sila pa po yung dumarami ang member, sila pa po yung maraming ministries, maraming evangelism. Ano po yung point ko po rito? Ano po yung point natin dito? Huwag po tayong mainggit. Huwag po tayong mainggit. At huwag tayong sumama ang loob. Kung nakikita po natin yung mga tao o
o yung mga iglesia ng Panginoon na mas pinagpapala kaysa sa atin. Kung yung kapatid mo mas pinagpapala kaysa sa iyo, wag nating ikumpara yung sarili natin. Wag tayong mainggit, wag sumama yung loob po natin. Bagkos, mas lalo po tayong magalak para sa kanila. Katulad po nung kapatid na lalaki, na matandang mga kapatid, nagalit po siya doon sa kanyang kapatid na bunso. Dahil akala niya, porque siya po yung mabuting anak, dapat mas deserving siya sa mga blessing ng kanyang ama. Ang sabi po sa James chapter 3 verse 16, "For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice." Napakaliwanag po itong sinabi ni Santiago. Kung nasaan ang may mga jealousy at may mga selfish ambition, hindi po aalis sa atin ang mga disorder, ang mga kaguluhan, ang mga masasamang gawain. Bakit? Bakit po hindi aalis? Kasi kung babasahin po natin itong verse 14, ito parehong talata din po, parehong kapitulo din po. Dito, aakyat lang tayo sa verse 14 hanggang 15. Ang sabi po ni Santiago rito, "But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly and spiritual at ano daw po? Demonic." Galing po sa demonyo ito. Yung mga tipo ng tao na pag nakikita na mas pinagpapala yung kapatid sa church, sobrang inggit na. Sinisiraan na to the point. Kahit wala namang ginagawa sa kanila yung mga tao. Yun po, ang isa sa mga nakakalungkot na realidad na nangyayari ngayon sa mga iglesia ng Panginoon. Proverbs chapter 6 verse 34, ang sabi dito, "For jealousy makes a man furious, and he will not spare when he takes revenge." Katulad po nung matandang anak doon sa kwento, nainggit po siya doon sa kanyang kapatid. Kaya ang nangyari, pagkatapos ng inggit, nagagalit po siya doon sa kanyang kapatid. Tama po ito sinasabi rito. "For jealousy makes a man furious." Hindi lang basta-basta galit. Kasi yung galit, anger, iba lang yan. Kumbaga, mababang lang yan, galit eh. Pag sinabing furious, talagang galit na galit. Nasubukan nyo na po ba ito? Nasubukan nyo na po ba na nainggit? At pagkasunod po nun ay galit. Pagkainis. Iwasan po natin to dahil hindi po ito kalooban ng Diyos sa atin. Sumaya po tayo, maging masaya tayo sa mga kapatid natin kapag sila po ay nakakaranas ng mga pagpapala sa kanilang buhay. Tandaan po natin yung kwento ni Joseph at ng kanyang mga jealous brothers, yung mga kapatid niya po, na kung saan sa sobrang inggit po nila, tinapon nila doon sa balon na walang tubig si Jose, tapos nung may dumaan na mga ngalakal, ibinenta nila si Jose hanggang sa napunta siya sa Ehipto. Alam niyo po, kung papansinin natin yung kwento na yon, kung babalikan po natin yon, meron din naman kasing ground, yung mga kapatid niya, sila Ruben, sila Judah, di ba? Nagkaroon po sila ng ground o dahilan kung bakit po sila nagselos doon sa kanilang kapatid. Kasi po ang sabi rito sa Genesis chapter 37, verse 3 hanggang 4, minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat ng niyang kapatid, at siya'y kinapuutan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. Mga kapatid,
wag lang po tayo mag-focus doon sa matandang anak. Dahil kung halimbawa nakita natin na nagselos siya doon sa kanyang anak o doon sa kanyang kapatid na bunso, tingnan din natin yung ama. Hindi ko naman po sinasabing mali yung ginawa ng ama, pero nangyayari po kasi ito sa panahon natin ngayon. Minsan yung mga magulang, meron silang mga paboritong anak. Kaya po, nagtitrigger po yun sa ibang mga kapatid na magselos doon sa anak na yun. Katulad po ni Jose, sa ginawa ni Jacob sa kanyang mga anak, ang naging paborito niya ay si Jose. Ano po? Kaya nagselos yung ibang mga kapatid ni Jose at yun po yung naging dahilan sa paggawa nila ng masama sa kanilang kapatid. Ganun din po sa church. Ang ministro, ang mga officer ng church, ang mga elder sa loob ng church, hanggat maaari po, huwag po tayong magkakaroon ng paborito sa loob ng iglesia. Huwag po tayong magkakaroon ng favorite. Dahil po ang Panginoon mismo nagtuturo na dapat tayo walang mga paborito. Ang sabi po ng Santiago 2:1, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kalwalatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Baka sabihin natin, Brother Eps, wala naman salitang paborito dyan. Alam niyo po kasi mga kapatid, ang isang taong nagkakaroon ng paborito, low-key na nagtatangi ng ibang tao. At kung meron tayong paborito, alam ba, yung pastor, may paboritong member sa loob ng church, ayun na lang talaga lagi niyang tinatawag pagdating ng mga pagre-recite. Yun na lang yung lagi niyang ina-appreciate pagdating ng announcement. Di ba? Mga ganun pastor eh. Yung lagi na lang ang ina-appreciate yung paborito niya sa loob ng church. Aba, mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Kasi kung ganun, magkakaroon po ng sabi nga sense of jealousy sa loob ng church. At ayaw po nating mangyari yun. Hanggat maaari, iwasan po natin ito upang maiwasan din po ang kaguluhan at hindi pagkakaayos ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo dito. Pagdating ng panahon, magkaroon tayo ng ibang ministro maliban sa akin at nagkaroon ng mga pagkakaroon ng paborito, sabihan na natin agad. At ganyan din po tayo, mga magulang, mga kapatid. Kung tayo po ay may mga anak, at marami tayong anak, ako po isa lang anak ko marami tayong anak, huwag tayong magkaroon ng favoritism. Kasi po ang usually nagiging favorite yung yung bunso. Alam naman natin yan, lalo na sa kultura ng mga Pilipino. Minsan ang nagiging paborito talaga most of the time ay yung bunso. Katulad po ni Jacob, At nakita natin dito doon sa kwento, may sense din na ganun yung nangyari. Hindi ko naman sinasabing paborito nung tatay yung bunso kaya niya tinanggap uli yung bunso. Hindi naman yun yung meaning ng parable. Pero po kasi sa panahon natin ngayon nangyayari yung ganun. Kaya mag-ingat po tayo dito upang sa gayon ay magkaroon po ng kapayapaan hindi lamang po sa pamilya bagkus ganun din po sa church. Ang sabi ko nga, to prevent envy and jealousy, stop having favorites in the family and in the church. Number 2, mga kapatid, ang sabi ko po rito, do not let self-righteousness blinds you to God's grace. Ang makikita po nating aral dito ay yung older brother. Ang sabi ko po dito, he believed his obedience made him more worthy of love and reward. He believed that he deserved more because he obeyed the rules of his father. Hindi siya umalis ng bahay nila. Siya yung namahala ng mga
pagmamayari ng kanyang ama. Ano? In other words, siya po yung good son. Ayan, yung mabuting anak. Sa malaking pamilya kasi po, may laging may ganyan eh. Yung mabuti, tapos meron yung black sheep. Ano? At nakita po natin dito, siya po yung mabuting anak. At yung bunso, siya yung black sheep. Pero, nakita po natin dito na dahil po sa mga bagay na yun na ginawa nung matandang kapatid, nagkaroon siya ng sense of self-righteousness. Nagkaroon po siya ng kala niya, dahil sa mga ginawa niya na mabubuting bagay, mas deserving siya doon sa kabutihan ng kanyang tatay. Pero hindi yun, hindi niya naramdaman yun. Bagkus, ang nakita niya na nangyari, yung kapatid niya na naglustay ng pera, na bumalik sa kanilang tahanan, ay yun pa yung pinagpatay ng pinatabang guya. Sabi niya, ako nga, tatay, sabi niya, ang tagal-tagal ko na dito, sinunod ko naman lahat ng payo mo, lahat ng utos mo. Hindi mo man lang ako pinagpatay ng guya para magkaroon sana ako ng pagkain kasama yung mga kaibigan ko. Diba? Doon pa lang, sa statement na yon nung kapatid na lalaki na panganay, makikita natin na meron siyang sense of entitlement talaga eh. Meron siyang feeling na dapat ganito yung gawin mo sa akin dahil mabuti akong anak. Ano yung lesson na makikita natin dito? Following God without love and humility can make our hearts just as lost as not following God. Kung ang pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid, ay walang pagmamahal at walang pagpapakumbaba, ang pagsunod na yan, katulad din po ng pagsunod ng katulad ng mga taong wala din sa Panginoon. Why? Kasi po hindi lang naman obedience yung tinitingnan ng Panginoon. Hindi naman yung pagiging masunurin lang natin. Kundi tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Ano yung intention ng puso natin? Ano yung motibo ng puso natin? Ang sabi ko nga po rito, when we obey God, only out of duty or pride, we may look righteous on the outside, but our hearts can still be far from Him. Because true obedience flows from love, not from the desire to appear better than others or to earn God's favor. Sumusunod po ba tayo sa Panginoon dahil ina-expect natin may blessing, mas lalo tayong i-bless ng Lord? Tapos yung iba, tingin natin, porque hindi sila masyadong nakakagawa ng will ng Panginoon sa buhay nila, deserve nila na mas konti lang yung blessing nila kaysa sa atin. Ganun po ba yun? May mga ganun kasing Kristiyano, mga kapatid. Tingnan natin, baka po isa tayo doon. Na-experience nyo na po ba ito? Are we reading our Bible because we just wanted to be better than others? Yung nagbabasa ka ng Bible para may parayaw mo lang o may pagyabang mo lang sa ibang tao na ako kasi mas mahilig akong magbasa ng Bible kaysa sa ibang tao. Are we praying to God so we can tell others that we are prayerful than them? Are we memorizing Bible verses because we just want to compete to others? Magparamihan lang tayo ng memory verse sa utak. Hindi naman napakikita sa ating buhay. Are we giving offering? Are we giving our money to church so others can feel that you deserve more blessing because you give more? Yung ipinapakita mo sa ibang tao na ako nagbibigay ako ng mas marami sa church, dapat mas kilala ako sa church, dapat mas may boses ako sa church, dapat mas pakikinggan ako sa loob ng church. Ganun po ba yun? Intention, mga kapatid, sa puso, tinitingnan ng Lord.
Hindi yung outside appearance ng mga ginagawa nating pagsunod sa Panginoon, kundi yung heart natin, tinitingnan ng Lord. Are we going to church service so we can tell God, we can ask God, during our tribulation, during our problem sa buhay natin, na Lord, mas sumusunod ako sa iyo, dapat mas i-bless mo ako, dapat mas tulungan mo ako, na feeling mo, mas ipapriority ka ng Lord pagdating ng mga bagyo, ng mga lindol, na feeling mo, yung bahay mo lang ang tatayo kapag nagkaroon ng bagyo lindol, dahil mas alam mo sa sarili mo na mas deserving ka sa blessing ng Lord. Ganun po ba tayo mag-isip? Para tayo yung panganay na anak. Ang tawag po doon, self-righteousness. At pag ganun po ang nangyari sa atin, wala po tayong pagkakaiba sa mga Pariseo. Matthew chapter 5 verse 20. Ang sabi rito, for I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Kung ang pagsunod po natin parang mga Pariseo lamang, kung ang katuwiran natin, kung ang righteousness natin, parang mga Pariseo lamang, na parang banal na banal sila nung panahon ni Kristo. Pero sa totoo lang, pinahihirapan nila yung maliliit, yung mga mahihirap. Na to the point, na pati yung mga butil na malilit na bagay, binibigyan pa nila ng ikapo. Tingnan nyo po yan. Tapos sila nananalangin doon, nakatayo sa mga lansangan. Kala mo, nagpapakita na sobrang babanal nila. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kung ang katuwiran nyo, ang pagsunod nyo sa Diyos ay parang mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa langit. Tandaan po natin ito. Matthew chapter 23, verse 27, ang sabi ng Panginoon dito, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanliness. Ganun po ba tayo mga kapatid? Tanungin natin yung mga sarili natin. Kasi yung outward appearance natin, yun lang yung maganda. Pero yung heart natin, yung mind natin, punong-puno pala ng toxic na pag-iisip, toxic na mga bagay, mga kasamaan na iniisip natin sa ibang tao, especially sa mga kapatid natin. Nandun mga pagkainggit, pagkapuot, pagkagalit, pagkasakim, pagsisinungaling. Ang sabi ng Panginoon, sa heart nagsisimula lahat yan. Kaya ipalinis po natin sa Panginoon. Lawakan natin yung ating utak, yung ating isip, upang maiwasan natin ang mga bagay na ito. At humiling tayo sa banal na Espiritu upang yung mga bagay na yun na masasama ay mapalitan ng bunga ng Espiritu Santo. Always examine our hearts and its motive, because God checks our hearts. God checks it all the time. Yung puso natin laging chinecheck ng Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah chapter 17 verse 10, I, the Lord, examine the mind. I test the heart to give to each according to his way, according to what his actions deserve. Yan nyo po yan. Ganon din po yung sinabi sa unang Kronika, 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Ang sabi doon, for the Lord searches every heart and understands the intention of every thoughts. Kapatid, hindi lang po sa paggawa natin ng mabuti, sa pagsunod natin sa Diyos, ang mahalaga sa Diyos, kundi yung intensyon ng puso natin. Kaya nga yung motive, tsaka yung manner, hindi po dapat paghiwalayin yan. Tama nga yung manner mo, mali naman yung motive mo, mali pa din. Vice versa. Tama yung motive mo, mali yung manner mo, mali pa din. Kaya mag-ingat po tayo dito. Number 3, at ito na po yung last,
do not stop forgiving others. We should learn to forgive and rejoice when someone turns back to God. Huwag po tayong gumaya doon sa kapatid na lalaki na older brother that he refused to forgive or celebrate his brother's repentance. Tinatawag siya nung tatay niya, nandun lang siya sa labas, ayaw niya pumasok. Dahil galit na galit siya. Ano po? Tandaan po natin, God desires our hearts, not just our service. Kahit napakasipag mong magbasa ng Bible, napakasipag mong manalangin, napakasipag mong mangaral, na halos to the point na ikaw yung napakaraming nababaptize na ministro o tagapangaral o member sa loob ng church, ikaw yung maraming nahihikayat. Pero, ang puso mo hindi tama sa Panginoon, hindi ka marunong magpatawad sa iba, hindi ka rin papatawarin ng Panginoon. We are called to share in God's joy when someone turns back to Him. Lalo tayong maging masaya kapag may nakikita tayong mga tao na bumabalik sa Kanya, sa Panginoon. Each of us has been the prodigal. Tama naman yun eh. Lahat tayo naging prodigal eh. Turning from God. Yet, sometimes, we become the older brother. Quick to judge, slow to forgive. Lalo na yung minsan yung mga matatagal na sa church. Bakit ko nasasabi po ito? Kasi naranasan ko po ito sa buhay ko eh. Noong ako po ay medyo immature pa sa Panginoon, sa pananampalataya, mahilig akong mag-judge ng ibang tao. Na feeling ko, ako yung nasa tama. Ako yung tama, sila lahat mali. Kaya lahat ng tingin ko nun sa mga kaklase ko, pag iba yung reliyon na hindi natin kareliyon, sila mali, ako lang yung tama. Kaya, pinangangaral natin to mga kapatid. Pinangangaral ko po ito, sinashare ko po sa inyo based on my own experience. At siguro po sa iba sa atin, naranasan din ito. Na lagi akala natin, tayo yung tama. Ephesians chapter 4, verse 32. Ang sabi po rito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Paano daw po tayo magpatawad? Magpatawad daw po tayo kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Para tayo magpatawad ng iba, kailangan mo munang malaman kung paano o gaano kalaki yung pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. Kasi kung hindi mo na-appreciate yun, hindi nga rin marunong magpatawad sa ibang tao. Tayo po ba nagpo-forgive? Pero hindi po tayo nakaka-forget. We forget, we forgive, but we never forget. We forgive, but there is a condition. Patatawarin kita pero gagawin mo to sa akin. May condition. We forgive, but only those people who gave us favor in the past. Yun lang po bang mga pinapatawad natin sa sarili natin, yung mga taong nakapagbigay sa atin ng pabor ng mga nakaraang panahon. We forgive people according to their appearance. Pag mukha kang walang kwenta, hindi kita patatawarin. Pag mukha kang disente, mukha kang maayos, may pinag-aralan, patatawarin kita. We forgive others because we have no choice. Yung tipong napilitan ka lang. We forgive others to please other people. Minsan may mga ganito nagpapatawa dahil gusto lang nilang ma-impress yung pastor, ma-impress yung kapatiran sa loob ng church. Or, worst case, we stop to forgive others just because. Napagod ka na. Dahil kaya hindi ka na nagpatawad. Kasi naman to paulit-ulit ng ginagawa. Ilang beses na ako nagpatawad. Tandaan po natin, Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 22, minsan tinanong ni Pedro si Christ. Ang sabi niya, then Peter came up and said to him, Lord,
How often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. In other words, mga kapatid, pag tayo po nagpapatawad ng kapwa natin, walang kondisyon, walang pagkukwenta. Kasi yung iba nangungwenta, ilang beses na kita pinatawad, kung mga 10 beses meron na. Huwag po tayo magbibilang. Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15, ang sabi po rito, for if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you do not forgive others, your Father will not forgive your offenses. Mga kapatid, bilang Kristiyano, matuto po tayong magpatawad. Dahil dito po tayo tinawag ng Diyos. Gusto po nating patawarin ng Diyos, matuto po tayong magpatawad. Huwag po tayong gumaya doon sa panganay na kapatid na nagpakababa na ngayong bunso niyang kapatid, nagpakababa na bumalik sa bahay, nag-surrender na, hindi pa rin niya napatawad. Kundi nagalit pa siya, nainis pa siya doon sa kapatid niya at doon sa tatay niya. Bilang konklusyon mga kapatid, sa ating mga napag-aralan, ito po. Number 1, do not let anger control your heart. Huwag po nating hayaan ng galit, ang pagkainggit, ang mga masasamang motibo sa puso natin ang kumontrol sa atin. Number 2, do not be jealous of others' blessings. Huwag po tayong mainggit, huwag tayong mamuhi sa iba kung sila po mas lalong nakakatanggap ng blessing kaysa sa atin. Mas lalo tayong matuwa. Yes. Diba? Sabi natin sa kapatid, oh, very good ka dyan. Natutunan mo yung bagay na yan. Oh, very good ka dyan, kapatid, na umunlad yung buhay mo. Hindi yung pag umunlad yung kapatid mo, siniraan mo na. Crab mentality. Diba? At number 3, mga kapatid, do not forget your relationship with God. Be glad if someone is restored and reconnected with the Lord. Kung merong mga kapatid tayo na sabi nga tumalikod dati o nanghina, ng lamig, tapos bumalik sa Panginoon at sumama uli sa atin, sa ating paglilingkod sa Diyos, i-welcome natin sila. Yakapin natin sila, ibalik natin sila sa Lord. Hindi yung, yan na naman to. Mamaya, ano na naman to sa gagawa na naman ng masama. Pinag-iisipan natin agad ng masama. Huwag po natin gawin yun mga kapatid, dahil ayaw po ng Panginoon yun. Maging merciful po tayo katulad ng ating Panginoon, maging broad-minded po tayo, at maging graceful tayo katulad po ng ginawa po sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig sa mensahe po na ito. Nawa po sama-sama nating may apply sa ating buhay ang mga natutunan po natin dito, at nawa samahan po tayo ng ating Panginoon sa panibagong linggo darating. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, at ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ang iniiwan ko po sa ating lahat. God bless po.